Isang madamdaming hapon noon para kay Sharon Cuneta nang makita ng maaga ang naging resulta ng botohan sa 2025 midterm elections noong May 12. Nakaupo sa tabi ng kanyang asawang si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa isang entertainment media gathering at napaiyak ang megastar ng iyag niya ang tungkol sa trail ng kampanya, ang tumataas na pressure sa buhay publiko at higit sa lahat ang hindi inaasang paglobo ng suporta mula sa entertainment industry para sa pagbabalik ni Kiko sa Senado. Ang kaganapan sa media, pinag-isipang inorganisa nina Rosel at Kate Monteverde ng Regal Films na inilarawan naman ni Sharon bilang pamilya ay nagkaroon ng reunion. Bagamat sinadya nitong palakasin ang pagbabalik ni Kiko sa Senado na parang homecoming ito para kay Sharon Cuneta. Sinabi ni Sharon na Mother Lily would be so happy at ito ay tungkol sa yumaong Regal matriarch na sumusuporta sa kanya at kay Kiko sa mga nakaraang taon kahit na matagal nang nauugnay ang megastar sa kalabit nitong studio na Viva Entertainment. Ngayon, sa sobrang payat na niya, naalala ng A-list singer-actress kung paano noong panahong bumagal ang mga offer sa pelikula dahil sa kanyang bigat at taba, si Mother Lily ang nagtiwala sa kanya ng lead role na Mano Pusix, A Mother's Love. Ang pelikula syempre, naging blockbuster ito nang ipalabas sa lahat ng mga sinihan sa buong Pilipinas at maging sa ibayong dagat. Naalala rin ni Sharon kung paano sa pagtakbo ni Kiko sa pagka-vice presidente noong 2022 muling nagpakita ng walang patid na suporta si Mother Lily sa kanyang asawa. Ang taos-pusong tanggol ni iyon sa katapatan at pamana ay mabilis na nagbigay daan sa ilaw ng emosyon. Napaiyak si Sharon sa sobrang pasasalamat sa harap ng audience sa tinawag niyang home base, ang kupuno ng Regal, ang showbiz press at ang salpukan ng mga talent manager at kapwa celebrities. Tiyak na nagsilbing paalala ang MediaCon kung gaano kalaki ang showbiz family ni Sharon Cuneta. Hindi lang para sa kanya kundi para sa lalaking mahal niya at ang pangalan ay patuloy na umiikot. Sa buong maghapon na iyon, binanggit ng mga Pangilinan ang dumaraming bilang ng mga artista, mga kaibigan at kasamahan ng megastar na yagan na ako noon ng suporta para kay Kiko. Among them were Piolo Pascual, Vice Ganda, Maricel Soriano, Ann Curtis, Isa Calzado, Judy Ann Santos and husband Ryan Agoncillo to name a few. Kasama sa iba pang pamilyar na pangalan sina Shasha Padilla, Paps Fernandez, Ido Manzano, Ma Salvador, Nadine Lostre at Janine Gutierrez. Sa isang punto, lumingon si Sharon sa karamihan at sinabing kalahating biro. Maaari kong pangalanan ang 50 pa kung may oras ako? Ask what the industry to support me to her personal level. Ate Shawi, as is come to be called even the columnist, didn't hesitate and declared, it's everything. Si Senator Kiko naman ay natiling composed at nakatutok sa kanyang mensahe. Ang kanyang batayan, ngunit pasulong na pag-iisip na platform sa seguridad sa pagkain ay nananatiling hindi nagbabago mula noong nakaraang halalan. Isang apurahan at malalim na pag-uugat na pananaw upang iangat ang buhay ng mga Pilipinong magsasaka at palakasin ang agricultural backbone ng ating bansa. Sa isang punto, pinasalamatan niya ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya at maging ang mga taong sumusuporta sa kanya, maging ng mga ordinaryong tao at ng mga kasama niya sa industriya.